Diba? Maminamahal, wala talaga mga kapatid. Wala. Kaya, nung araw, akala natin maminamahal, po yung mga nag-aral, yung mga pari, maminamahal, akala natin sila yung matuwid. Kailangan po, kahit wala po tayo pinag-usapang reliyon dito, maminamahal. Ang kailangan po natin maminamahal kung paano maligtas ang tao. Kaya maminamahal, napakarami mga kapatid ko. Sapagkat sa lahat ng kinapal, maminamahal. Akala natin, ang ganda ng mga suot, ang ganda ng mga kalagayan sa buhay. Pero sabi po ng Bible, maminamahal, ang nagpapakabayo sa kalayuan, bagamat buhay ay patay. Ganun po kalalim, ganun po ang gravity ng kasalanan, maminamahal, praise God. Kaya nga, sabi nga po dito mga kapatid ko, sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Wala maminamahal, talagang wala maminamahal. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya nga, maminamahal, praise God, kahit na ang mga tanyag sa lipunan, walang maminamahal, wala po dito na maminamahal yung level po ng pagbuhay natin, maminamahal. Walang isasabit natin sa mahal na Panginoon. Artista ako sa lupa. Panginoon, presidente ako sa lupa. Hindi po yun ang isasabit po natin sa mahal na Panginoon. Ang kailangan maminamahal, praise God, kaya nga po siya ay nagkaroon po ng batas maminamahal. Romans 7:12, the law is holy and just and good. Kaya maminamahal, praise God, nag-utos siya maminamahal, siya ay nangaral. Nung siya ay magkatawang tao maminamahal, hanggang sa siya ay lumaki, mga kapatid, siya ay napakaw sa krus. At ipinangaral sa mga apostoles kung paano po ang tao po'y baligtas maminamahal. Bago po yan, basahin po muna natin ang 1 Timothy chapter 5 verse 6. Kindly po pakibasa. The first book of Timothy, chapter 5, verse 6. But she that liveth in pleasure is dead, while she liveth. God bless you po. Sabi kang Tagalog. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 5, ang talatay 6. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Amen. David, yan ang realidad po ng tao. Kaya nga, maminamahal, death means separation. Mula nang mawala ang Espiritu ng Diyos sa tao, maminamahal. Kaya nakakatakot po, di ba? Dahil maminamahal, sabi nga po ng banal na kasulatan, maminamahal, tayo po ng mga Kristiyano na, ay meron po tayong danger na kinakaharap. Sapagkat tayo po'y mula ng mabautismuhan, tayo po'y nalinisan na. Lumayas na ang masamang espiritu sa atin, maminamahal. Mula na tayo po'y maborn again, maminamahal, lumayas na po ang masamang espiritu. Ngunit ang panganib, maminamahal, kapag tayo nagpabaya, muling babalik ang masamang espiritu. At mag-aakay pa po ng mas marami pa. Kaya mas nagiging worse. Kaya kung nakikita po natin ang kapaligiran ngayon, maminamahal, sila, maminamahal, nakasama po natin ngayon. Dati kasama natin, maminamahal. Pero dahil sa pila po ay nadaya ng kaaway, mas naging worse ang kalagayan. Kaya nakakatakot, maminamahal. Be sober, be vigilant, because our adversary, the devil, is a roaring lion. Ito'y bahagi lamang ng ating lakbayin, maminamahal. Marami ang mawawala. Many are called, but few are chosen. Diba sabi ng Malapino, nung kinausap niya ang mga apostoles, nangusap ang mga apostoles, Panginoon, ano ang magiging tanda ng iyong pagbabalik at pagkatapusan ng sanglibutan? Sinabi ng mahal Panginoon, unang-una, sinabi niya, mag-ingat kayo na kayo huwag maligaw ni numan. Number 1 po yun. Warning po ito, maminamahal. Kaya nga, mga kapatid, sabi nga po ng Luke chapter 12, maminamahal, assignment na lang po natin ito. Nagkukulay po ito sa oras. Chapter 11, verse 24 up to 26, maminamahal. Yung masamang espiritu, maminamahal, na lumayas sa atin, yan ay babalik pag nakita ng nalalamig, maminamahal, dahil malinis na po tayo. Pagbalik niyan, maminamahal, magsama po pa yun, maminamahal, ng mas mga worse pa sa kanya. Kaya mas nagiging matindi po ang kalagayan ng mga tao. Kaya nakakatakot, maminamahal. Kaya, di ba? Sabi ng malapay noon, kasama po doon, maminamahal, hated one another, betrayed one another. Kaya maminamahal, ito po'y sinasabi ng Biblia sapagkat alam ng malapay na mga ganap, mga minamahal, praise the Lord. Kaya tayo po, maminamahal, rito po mga kapatid, strive to enter the narrow gate. Dahil ang binigay na malapay noon na landas sa atin, na hindi po malawak, kundi makitid na daan, maminamahal. So, paano po tayo maligtas, maminamahal? Paano manatili ang kaligtasan sa atin, maminamahal? At paano maligtas ang mga tao? Kayo pong nanonood, maminamahal. Paano maligtas ang tao?
Sa pamagitan ba ng reliyon? Sa pamagitan ng kayamanan? Or etc. maminamahal? Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos maminamahal ay gumawa ng daan para ang tao po ay maligtas. Dahil sabi nga mo na ating huling binasa sa 1 Timothy chapter 5 verse 6, bagamat buhay ay patay dahil sa paggawa ng kasalanan. Maminamahal. Ano po natin yon? Maminamahal yung lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Kaya maminamahal, praise ka, tayo po ay walang tigil. Maminamahal sa mga unang panalangit, pag-aaral po ng ating gaganang na magulo sa atin, tinuruan po tayo na magkrusada, maminamahal, humayo, mga kapatid, ito ang ating obligasyon, ito ang duty po natin, maminamahal. Kaya tinan niyo po kanina yung ano patotoo. Nung may nag-share po sa kanya, maminamahal, na kailangan siya ma-born again, maminamahal, nag-search po siya. About born again, maminamahal, kaya nalungkot po siya sa nasaktan, maminamahal, kahit siya pala maminamahal, wala palang kaligtasan, kailangan ma-born again Christian po pala siya maminamahal, kaya siya po maminamahal, timing mga kapatid ko. Nakapanood po sa telebisyon, maminamahal, dumalo po siya dito sa Jesus Miracle. Kaya nung tinanggap niya ang mahal na Panginoon, ganun pala maminamahal, kailangan ma-born again ang tao mga kapatid ko. Kaya nga maminamahal, nangalang mahal na Panginoon, 28:19 po maminamahal, praise God. Ano po sabi po ng Bible? Kaya hindi po pakibasa. Matthew chapter 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen. Wikang Tagalog. Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Dahil dito'y magsiyaong nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayan. Isa pa po ito sa pinagtatalunan. Ang linaw dito maminamahal, di ba? In the name, singular. Ano sabi dito maminamahal? Go ye therefore and teach all nations in baptizing them in the name, hindi po in the names. Dahil maminamahal ang pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, His name is Jesus. Amen? Kaya tayo maminamahal, nasa tamang pangaral, nasa tamang po tayong daan maminamahal. Dahil ito po, ating ginagawa, pagkatapos yung maminamahal, tayo po ay magmamana po ng buhay na wala sapat. Alam po natin ang Diyos nating tinatawagan. Siya ang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Siya ang Diyos, maminamahal na nagkatawang tao, maminamahal upang ako at ikaw ay matubos sa kasalanan. Nagkatawang tao po siya. Dumanak ang kanyang banal na dugo, maminamahal. At siya po ngayon ay Espiritu. Hindi nakikita, maminamahal. Ngunit nararamdaman po natin, maminamahal, praise the Lord. Magpatuloy po tayo maminamahal sa mga nakikinig, sa mga o sa mga webcast viewers po natin. Paano po maligtas ang tao maminamahal? Hindi sa pamagitan ng reliyon, maminamahal. Religion cannot save us. Sect or any denomination cannot save us. Isa lamang po ang tagapagligtas. There's only one, its Savior, maminamahal. His name is Jesus. Because the Bible says, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Sapagkat siya pong naging bilang laman, maminamahal. Nagkatawang tao para tayo may matubos sa kasalanan. Acts 2:38, maminamahal. The book of Acts chapter 2, verse 38. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Adventure po sa wikang Tagalog. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 2, ang talata po ay 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Ang linaw po, di ba, minamahal? Sa ikapagpapatawad ng kasalanan, dahil lahat ay makasalanan. Romans chapter 3 verse 10, there is none righteous, no not one, ngunit gumawa ang malapin para mapatawad ang tao sa kasalanan. Hindi sa pamagitan ng pagbibisa, hindi sa pamagitan ng rituals, mga seremonyas, maminamahal, hindi sa pamagitan po ng mga superstitious belief, maminamahal, kundi kailangan po ang tao ay lumapit sa Diyos, maminamahal, tanggapin si Kristo, magbabautismo, minamahal. At kailangan po ng bautismo. Bakit ang bautismo, minamahal? Ngunit bago po yan, mga kapatid ko, basahin po muna natin pong aklat po ng Lucas, kabanatang 16, talatang 19. Kindly po pakibasa. The book, Luke, Gospel, Luke
chapter 16, verse 17. 19 po, 19. Starting at verse 19, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried, and in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Dito po sa Lucas Kapitulo 16, 19, mayroong isang taong mayaman na siya nagdaramit ng kulay ubi at masilang linos. Araw-araw ay kumakain ng sagana. Isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos na mga sugat, ay nilagay sa kanyang pintuan ng mahangad na makakain ng mga mubo. Amen, praise the Lord. Mga minamahal, mahal na po ito ay makita po natin din yung mayaman, bagamat siya mayaman, pero wala po siyang kaligtasan. Si Lazaro naman ay mahirap, pero maminamal siya po ay sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Kaya, hindi po sa antas ng tao maminamahal para maligtas po tayo maminamahal. Hindi yung ikaw ay mataas ang pinag-aralan, hindi yung pinag-uusapan ng taas ng ating pagiging kilalang tao maminamahal, kundi ang kailangan po ng tao maminamahal ay ang paglapit sa ating dakilang Diyos, sapagkat maminamahal, pantay-pantay po tayo sa harapan ng Diyos. Mayaman, mahirap, dahil pag nagkaroon ng tatakan ng 666, walang mayaman, walang mahirap, lahat po maminamahal. Yan ay magaganap, mga kapatid ko. Kaya dito po, paano po maligtas ang tao maminamahal? Sabi po dito, Acts 2:38, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name. In what name? In the name of Jesus Christ. Why? For the remission of sins, you shall receive the gift of the Holy Ghost. Kaya hindi po maintindihan ng mga tao, kala po natin ang pagiging born again, panibagong reliyon, maminamahal. No. Ang pagiging born again na po ay inutos ng malapay noon, maminamahal. You must be born again. Sinabi ng malapay noon kay Nicodemo, mga kapatid ko. Siya po ay ruler of the Jews. Kung baga saan maminamahal, ruler po siya ng mga Hudyo. Pinuno ng mga Hudyo, pero hindi niya alam makaligtasan. Nang lumapit siya, maminamahal sa mahal na Panginoon, gabi pa. Sapagkat nahiya po siya maminamahal. Sign ng siya'y nahiya maminamahal, sapagkat siya po'y pinuno ng Hudyo, maminamahal. Kaya nang lumapit siya sa mahal na Panginoon, nagtanong po siya about sa kaligtasan. Sabi ng mahal na Panginoon kay Nicodemo, Nicodemo, you must be born again. Kaya maminamahal, ang pagiging born again, maminamahal, hindi po ito reincarnation. Sapagat ang sabi ko nga, maminamahal, kanina, tayo nilikin ng Diyos, tayo po ay kumpleto. Meron po tayong body, may soul, meron tayong spirit. Ngunit maminamahal, nung mawala ng spirit, maminamahal ng malang Panginoon, kailangan po nating maugnay uli, maminamahal, dahil tayo patay, maminamahal tayo sa kasalanan, ang lahat ng tayo patay sa kasalanan, kaya kinakailangan tayo po yung muling maugnay, maminamahal, para mabalik po yung espiritu ng malang Panginoon. Kailangan po natin ma-born again, maminamahal. Amen? He must be born again. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Number one. Dahil tayo naman minamahal, di ba? Meron pong mga pasyon-pasyon pa noon, mga kapatid ko. Basa ng Biblia, magdamag, nagbabasa ng Biblia sa pasyon. Hindi maunawaan, bakit? Kasi nga po, maminamahal, maling paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero nung tayo po yung mabautismuhan, inulubog ang ating katawan sa tubig, tayo maminamahal, praise God. Doon na po sinabi ng Biblia, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Mula na tayo mabautismuhan, naunawaan natin ang salita ng Diyos, maminamahal. At doon po tumibay ang panampalataya po natin, sapagkat nalaman po natin, maminamahal, na buksan na ating isip at unawa sa espiritual na bagay. Hindi po doon natapos, maminamahal, praise God. Kundi sinabi po ng John chapter 3 verse 5, maminamahal, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya kailangan po nating maborn again. Una sa tubig. Bakit? Sapagkat tayo maminamahal, patay, di ba? 1 Timothy chapter 5 verse 6, maminamahal, bagamat ang tao maminamahal nagpapakaboy sa kalawakan, bagamat buhay ay patay, which means patay ang lahat ng tao, maminamahal. Mayaman, mahirap, tanyag, patay lahat. At kailangan ito maminamahal, praise God. Paano po tayo maminamahal? Literally, ang patay po nililibing. Kapag imin ba tayo maminamahal?
O kaya maminamal tayo po lahat ay nailibing. Nilibing po tayo binautismuhan, nilibing, maminasayin po na ito po'y nilibing tayo sapagkat tayo patay maminamahal. Nung tayo po'y naborn again, nilibing po tayo doon sa tubig, paghango natin, tayo po ngayon ay bagong nilalang na. Amen. O kaya maminamahal, kindly po, last verse po tayo, John chapter 3, verse 3 up to 5, kindly po pakibasa. The Gospel of John chapter 3, from verse 3 up to 5. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amen. Kindly po sa wikang Tagalog. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 3, ang talatay 3 hanggang 5. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y panganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, Paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak sa tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Malinaw, minamahal. Kaya, mga kapatid, marami po ang mga nagtuturo. Sa bautismo, minamahal. Marami po, may nagbabautismo. Acts chapter 19, mga minamahal, 1 out of 5. Naghahanap mga minamahal. Kayo ba ay nabautismuhan ng Espiritu? Wala na kayong mabautismuhan? Wala. Dahil nabautismuhan kami sa bautismo ni John the Baptist. O kaya mga minamahal, ngayon, sabi niya, kailangan mabautismuhan kayo sa pangalan ni Jesucristo. Nagpabautismo sila mga minamahal, doon po lamang nila tanggap yung Holy Spirit. Kaya hindi po lahat ng mga nagbabasa ng Biblia ay mayroon pong Holy Spirit, mga minamahal. Dahil nasa tamang pangangaral, nasa tamang maminamahal, yung proper mode of baptism, maminamahal. Ito po ay tamang pagbabautismo sa atin, maminamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bagamat sabi ng Biblia, maminamahal, singular po yun, maminamahal, go therefore, sabi daw, baptizing them in the name. Acts 2:38, nagbautismo ang apostoles sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Sino po yun? His name is Jesus. Hindi po tayo naligaw, ano po, maminamahal? Yung pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, His name is Jesus because Father, maminamahal, which means title. Son is title, maminamahal. Lahat po ay titulo, maminamahal. Kaya, mga kapatid, ang tunay na pangalan ng Diyos dating tinanggap maminamahal, yung ating Ama sa langit, ang anak ng anak ng Diyos na nagkatawag-tawag maminamahal. Siya po, mga kapatid, ang kanyang pangalan, His name is Jesus. Siya rin po yung Holy Spirit maminamahal. Amen? Kaya, mga kapatid, mahalaga po ang maborn again maminamahal dahil ito po ang magiging daan po natin para ang tao po ay makaugnay muli doon sa Holy Spirit maminamahal. Praise God, tayo po kailangan maborn again. At kaya nga maminamahal, habang tayo po sa mga baguhan, maminamahal, paano po tayo mga kapatid, kailangan po nating maborn again, maminamahal. Kapag tayo nagpatuloy, natanggap natin ang bautismo, sa inyo papapatuloy, maminamahal, kayo po ay babautismuhan po ng Holy Spirit. Hindi na po kami yun, maminamahal. Kayo po ay dumalo ng dumalo, para kayo po maminamahal ay mabautismuhan. Sa ating mga radio listeners, sa ating mga webcast viewers, huwag po kayong makontento sa panunod lamang. Dahil hindi kayo mabautismuhan, maminamahal. Kaya kailangan dumalo po kayo para kayo po mabautismuhan sa pangalan nating pinakamamahal na Jesucristo upang makampan po natin ang tunay na reglamento po ng kaligtasan, mga minamahal. Praise God. Purin po ating mahal na Panginoon, tayo po yung umawit sa ating dakilang Diyos.